Hi guys, for today video, we're going to cook fried fish. Pumunta na pala ako ng kusina at kinuha yung fish sa ref para mahugasan at matanggalan siya ng mga gills. Bali, ang ginawa ko po muna ay nagtali ng buhok. Nandito na po ako sa pumbahan at nilalagyan ng tubig na may planggana ng tubig para mahugasan ko na yung mga fish. Tsaka tatanggalin din natin sila ng gills. So, ang ginawa ko po muna sa isda ay kumuha ako ng gunting upang mapadali ang aking ginagawa. Dahil marami-rami ding isda ang aking lilinisin. Tsaka ginunting ko din yung mga matatalim na bahagi sa kanya upang hindi ako masugatan. Kasi noon, nag-try ako na hindi ko ginunting yung mga matatalim. So, natusok yung kamay ko at saka nagdugo. Dahil sa kababayaan ko yun. Joke lang po. At ito na nga po, pinabilis ko na lang nga po ito kasi ginamitan ko ng time plus ang video para hindi po matagal yung panonood nyo po. At saka para hindi din po ma-board. Tsaka malapit na rin ma-full storage yung phone na ginagamit ko. So, ito na nga po, nagkalat na nga po ako. Pero lilinisin ko naman po yun mamaya. At pagkatapos na po nang nalinis yung mga isda, ito na po yung kinalalabasan niya. Ganyan po ang mukha niya kasi tinanggalan ko po ng mga matutulis po. Yung isa pa, hindi ko pa nga na aayos dahil sa pagbibidyo ko. Kasi yung mukha ko nakafocus sa phone. Hihi. Sorry po. At ito nga na pa, napakaway-kaway pa. At saka, pinakita ko po yung mga ingredients na gagamitin ko kasi gagawa ko ng fried. Kaya, pinakita ko. Nilagyan ko po muna ng asin at saka sinunod yung magic sarap. Kunti lang po nilagay ko para hindi maging maalat yung ating pagluluto dahil lalagyan din natin siya ng crispy fry. At saka, pagkatapos na nalagay, minex ko na lang po iyon. At pagtapos ko po ng mix, inilagay ko na rin ang crispy fry. Tsaka, pagkatapos ko din nilagay, syempre, hahaluin din natin kagaya ng ginawa ko kanina. So, halo na natin. Mix lang ng mix. So, kung magtataka nyo yung kinakamay ko, pero malinis naman kamay ko. Wala, ito na po yung... So, ito na nga. Ito na nga yung kinalabasan pagkatapos ko mag-mix ng fish. Tsaka, nagpainit na rin ako ng kawali. At tsaka, pag mainit ng kawali, ilalagay na natin ang mantika. At doon natin papainitin. Maghihintay lang tayo ng ilang oras kung mainit na yung mantika. Pag mainit na yung mantika, ilalagay na natin yung fish. So, kinamay ko na lang po. Hindi naman po yun yung mantika tatalsik kasi hindi naman po basa. So, yan. Ingatan ko pa yan yung paglalagay ko upang hindi ako maanuhan ng mantika. Kasi takot din ako eh. So, sa pagluluto ko, sanay na po ako magluto ng fried kasi pinapaluto din ako ni Papa pag nakakakuha siya ng mga fish. Kasi yung trabaho ng Papa ko is siyang fishman. Kaya pag uwi galing sa bahay, nagluluto ako ng fish kasi pinapaluto sa akin. So, ayun na nga po. Pag brown na po yung likod niya, babalik ka rin na lang natin siya upang hindi masunog. Tsaka yung kabilang side ay maluto. So, ayan na nga po. Nahirapan kasi lang ako magbaliktad dahil medyo matigas. Pag matigas pa, huwag pilitin para hindi
siya masira. Hihintay lang natin ng ilang oras. At saka pagluto na yung kabila, makikita naman yun kung luto na. So, nag-antay pa ako. At ito na nga, kinuha ko na dahil luto na siya at saka pinatulo yung mantika para pagkain mamaya, hindi oily yung fish natin. So, sunod nilagay ko na rin yung fish. So, ginamitan ko na ng sandok dahil baka yung mantika ay tumalsik sa atin. Takot pa naman ako matalsikan. So, ayan na nga. Nilagay ko na nga pero hindi pala tumalsik. So, ayan. Pagkatapos, ay babalik na rin na natin yung kagaya ng kaganina na ginawa ko. At saka, maghihintay din tayo ng ilang oras. Pagkatapos maluto yung kabila, syempre, kukunin na natin baka masunog pa. Ayun na nga, kumuha na nga ako. Yan na lang ginamit ko guys kasi yung isang kamay ko humahawak ng cellphone upang makabidyo lang. So, ito na nga, nakaya din. So, pinatulo ko muna siya at saka inilagay sa lalagyan for short plate. Yan na, nilagay ko na. At ito na nga mga guys, ang kinalabasan ng ating fish fried na ginawa kanina. Thank you po sa panonood at sana may matutunan po kayo.